panalangin bilang. So sige po, tayo ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay magsitayo at atin pong buksan ang ating mga Bible in 2 Chronicles chapter 16 and verse number 9. Ang panalangin ko po ay ito'y maging blessing sa atin pong lahat. Ano po? Verse number 9, ito po ang sabi nung talata. The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to shew himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly. Therefore, from henceforth, thou shalt have wars. Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat po sa pagpapala ng inyo pong salita na ipagkakaloob para po sa amin. Tunay po, Panginoon, na gumawa ka po sa aming mga puso. Inyo po kaming kausapin. At tunay, Panginoon, na ikaw po ang siyang aming sundin sa amin pong mga buhay. Pagpalain mo po kami, Panginoon. Ikaw po ang aming inaasahan at pinananaligan na gagawa sa amin pong kalagitnaan. Naway, busugin po kami, Panginoon, ng mensaheng ito at umuwi kaming pinagpala. Again, Lord, salamat po sa gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. So, mari na po kayo makaupo. Well, the title of our message for this evening is, Fix Your Heart to God. So, inyo nga pong hawakan yung inyong mga dibdib at pakiramdaman po ninyo kung ang inyong pang puso ay tumitibok. Sige nga, hawakan nyo lang po. Hawakan nyo lang sandali. Pakiramdaman ninyo, mabilis ba ang tibok niyan? Mabagal? O hindi na tumitibok? Dahil pag hindi na, isusugod na namin kayo sa hospital. Okay, alam nyo ho, ang sabi ng verse number 9, For the eyes of the Lord run to and fro. Ibig sabihin, ang Panginoon ay active. Ang Panginoon ay buhay. So, ang sabi ho nung talata, siya po ay nakatingin, nagmamasid, at nakikita niya yung mga nangyayari. Ano po, sa lahat ng dako. Sabi ho ng Bible, For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. So, ibig sabihin, hindi lang tayo ang nakikita ng Panginoon. Nakikita rin ng Panginoon yung mga nangyayari at kaganapan sa iba't ibang lugar. So, sa madalit salita, wala ho tayong maitatago sa harapan ng Panginoon. At malinaw po ang sabi rito, to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Kaya hindi lang po yung pangyayari sa kapaligiran ang nakikita ng Panginoon, even yung mga laman ng atin pong kalooban. Kaya nga kung titignan po natin yung idea ng fix your heart to God, meron ho kasing dalawang meaning sa dictionary, yung salitang fix. Pakinggan po ninyo. Yung isa, to make firm or stable. Pag sinabing fix, parang ikinakapit mo siya na hindi siya nagagalaw. Nakadikit na, nakakapit ng matibay. Pero yung isa naman is, the other meaning for fix is to repair or mend. Para ayusin, gawin yung sira. Kaya nga, naniniwala ako, sa gabing ito, alin man doon, kalooban po ng Panginoon na i-fix yung ating mga puso sa Kanya. Kung kailangang ikapit, kung kailangan manatili, tama pong huwag tayong matinag. Amen? At kung sakali namang merong problema yung ating kalooban, tingin ko po mga kapatid, kailangan din ho natin itong ayusin. Kailangan din ho nating itama sa harapan po ng Panginoon. Gaya po ng sinabi ng Job chapter 34 and verse number 21. Sabi po rito, For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings. Kaya hindi ho natin maitatanggi yung katotohanan na ang atin pong mga kalooban ay nababasa ng Diyos. Yung takbo ng ating isip, yung plano natin, yung gusto nating mangyari, yung desire ng ating kalooban, nakikita po yan ng Diyos. Alam ng Panginoon kung ano ang laman ng puso natin ngayong gabi. Kaya kung tatanungin ko po ba kayo, sasagot kaya kayo ng totoo, masaya po ba kayo ngayon? Parang humina. Kanina tinanong ko kayo, are you happy this evening? Sabi nyo,
Amen. Pero ngayon, parang bigla nang humina kasi alam nyo, alam ng Panginoon yung laman ng ating puso. Kaya tatanungin ko po kayo ulit, masaya po ba kayo ngayong gabi? Amen. Baka may nagpapalungkot. Hello po. Baka meron po tayong dinadalang kabigatan. Baka meron tayong problemang kinakaharap. Baka meron po tayo mga suliranin sa buhay na siyang nagiging dahilan ng atin pong matamlay na espiritu o kaya yung bagsak na kalooban. Tandaan po ninyo, even the wounded heart, yung mga pusong sugatan, yung mga pusong nahihirapan, alam ng Diyos at kayang solusyonan yan ng Panginoon. Kaya nga magandang makita ho natin, ito pong pinag-aaralan natin, maging paalala po ito ng Panginoon sa ating lahat. Alam niyo ho, sabi ng Jeremiah chapter 17 and verse number 10, I, the Lord, search the heart. I try the reins even to every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Mga kapatid, gusto ko lang pong ipabatid sa bawat isa, nakilala ba natin ang ating mga puso? Tignan niyo po, hindi ba't sinabi ng Bible, the heart is deceitful above all and desperately wicked. Pakinggan natin maigi. Ang sabi ho ng talata, ang puso raw ng tao ay sadyang masama. Kaya nga, totoo po, pinatutunayan sa Bagong Tipan, itong sinabi po sa Old Testament na ang puso ng tao ay marumi at makasalanan. Bakit po? Kasi sabi ng Bible, there is none righteous, no not one. Walang matuwid, wala kahit isa. So, meaning, kahit gaano tayo kaayos sa tingin natin at sa tingin din ng iba, ang sabi pa rin ng Bible ang magiging totoo. Yung sinasabi pa rin ng Bible, ang dapat po nating panghawakan. Kahit sabihin mong matuwid ka, sa harapan pa rin ng Panginoon, makasalanan tayo. Kahit sabihin mong maayos kang tao, sa paningin pa rin ng Panginoon, kailangan natin ang pagtutuwid ng Diyos. Amen? Hindi ho tayo pwedeng magmalinis sa harapan ng Panginoon. Sabi ho ng Bible, there is none righteous, no, not one. And try to imagine this. Sabi ho ng Bible, the heart is deceitful above all and desperately wicked. Hindi lang siya lubhang masama, kundi ang sabi ng Bible, mapangdaya ang puso ng tao. Alam niyo ho ba, kung masaya tayo ngayon, pwedeng maya-maya malungkot tayo. Tama po ba ako, mga kapatid? Pwedeng masaya ngayon, pero maya-maya lumulungkot tayo. Pwedeng malungkot ngayon, pero maya-maya pwedeng sumasaya tayo. Ang bilis magbago ng puso ng tao. Paiba-iba. Ano ho, mga kapatid, kung tayo mismo, pakinggan po niyo ito, kung tayo mismo, hindi natin makontrol ang puso natin, kung hindi natin yan iaayos sa Panginoon, sino pa ang mag-aayos ng puso ng tao? Payag po ba kayo na pakialaman ng iba ang puso natin? Hindi rin kayang diktahan ng iba yung ating damdamin. Ang Panginoon lang ang may kakayanan na kumontrol at mag-ayos ng kalooban nating lahat. Tayo nga po mismo, hindi ho natin kayang ayusin ang sarili natin eh. Puso nga natin, hindi natin makontrol eh. Tama po ba ko? Hindi na siya makontrol. Pag gusto niyang maging masaya, wala tayong magawa. Pag gusto niyang maging malungkot, wala tayong magawa. Siya ang nagdidikta ng atin pong nagiging kalagayan. Kaya nga mga kapatid, kung hindi ang Diyos ang papayagan nating kumontrol, sino pa kaya ang mag-aayos at kukontrol ng puso natin? Hindi natin makontrol ang puso natin. Tama po ba? Hindi makontrol ng iba ang puso natin. Kung wala ang Panginoon, sino ang mag-aayos ng buhay natin? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Kung hindi natin iaayos yan sa harapan ng Panginoon, sino po ang pwede pang magtuwid ng puso nating marumi at ng puso nating mapangdaya? Kaya nga alam niyo po ang sabi ng psalmist, Psalm chapter 57 verse number 7, my heart is fixed, O God, my heart is fixed. I will sing and give praise. Tandaan niyo palagi, mga kapatid, dapat ang puso ng mga mananampalataya ay dapat laging nakatama sa harapan ng Panginoon. Dapat lagi po tayong nakadikit, nakakapit. Dapat lagi ho tayong nakatune in sa harapan po ng Panginoon. And in Psalm verses
chapter 57 and verses 1 to 4, or 1 and 4. Ito ho yung context kung bakit sinabi niyang, my heart is fixed, O God. My heart is fixed. Kasi ito ho yung totoong nilalaman niyan. Verse number 1. Be merciful unto me, O God. Be merciful unto me. For my soul trusted in thee. Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge until these calamities pass or be overpassed. So, ang sabi ho ng verse number 1, meron siyang pinagdadaanan. Naniniwala ba kayo na kapag ang tao may problema, naiiba ang puso? Naniniwala ba kayo ron? Kapag ang tao ay meron pong dinadalang bigat, nag-iiba ang laman ng puso. Kasi naapektuhan po tayo. Tama po ba? Kaya ang sabi ng psalmist sa verse number 1, in the shadow of thy wings will I make my refuge until these calamities be overpassed. Kaya para wag tayong mawala sa kalagayan natin, sa kalooban ng Panginoon, ang tama, i-fix natin ang puso natin sa Panginoon. Yung ideyang wag mawala tayo sa Diyos. And in verse number 4, my soul is among lions, and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword. Naranasan niyo ba? Kumbaga parang, alam ba tawag dito? Parang mabulaklak yung sinabi ng psalmist dito, pero ang totoo, ito ay puro problema. Naranasan po ba natin na tayo dumaan sa matinding pagsubok? Naranasan nyo na po ba na kayo parang nalagay sa kalagayang tingin ninyo na walang magiging solusyon sa problemang ito? Kung walang pananampalataya at kung hindi tama ang puso natin sa Panginoon, marahil hindi na tayo ngayon kasama sa service. Tingin ko po, hindi na rin ako makatatayo sa harapan po ninyo dahil kung ang pagsubok ang pag-uusapan, marami ho tayong maikukwentong pinagdaanan. Meron tayong naranasan na karamdaman. Meron tayong naranasan na kakapusan. Meron tayong naranasan na problema sa relasyon sa iba. Madami tayong napagdaanan. Pero salamat na lang sapagkat yung puso natin ay nananatili pa ring tama sa harapan ng Diyos. Dahil kung hindi, wala na tayo dito ngayon sa gawain. Kaya nga, tignan niyo po, paano natin mapapanatili na ang puso natin ay nakafix at nakakapit sa Panginoon. Ito ho yung mga bagay na magandang i-consider natin. Number 1, live your life to God. Kung talagang ang puso mo ay nasa Panginoon, ito ho ang magandang i-consider natin. Tignan niyo po, in Joshua chapter 23, verses 6 to 8, sabi po rito, be ye therefore very courageous to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses. Listen, sabi po ni Joshua, makinig kayo, sundin ninyo yung sinabi ng kautusan ni Moses, that ye turn not aside therefrom the right hand or to the left. So, ibig sabihin, yung tao pwedeng makonfuse. Yung tao pwedeng tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan. Pwede tayong lumihis ng atin pong nilalandas o dinadaanan. Ngayon, ito po, verse number 7. That ye come not among these nations, these that remain among you, neither make mention of the name of their gods, nor cause to swear by them, neither serve them, nor bow yourselves unto them. Verse number 8, but live unto the Lord your God, as ye have done unto this day. So, malinaw, kung bakit natin mailalagay yung puso natin na laging nakalapit o nakakapit sa Panginoon, mangyayari lamang yan kapag ang buhay mo ay laging nakatuon sa Panginoon. Ano ho ba ang nararamdaman ninyo sa tuwing kayo pumupunta ng church? Nakakaramdam po ba kayo ng magandang pakiramdam? O pag pumupunta kayo ng church, ang nararamdaman nyo, kabigatan? Kasi,
Sinyales siya na kung bakit tayo pumupunta ng church, gusto nating mapalapit sa Panginoon. Tama po ba ako? Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi para magpa-impress sa iba. Kasi ang tamang dahilan ng ating ginagawa ay para mapalapit tayo sa Panginoon. Hindi natin kailangan ng approval at palakpak ng iba. Ang kailangan natin ay yung makita natin, yung sarili natin, na tayo ay lumalapit sa harapan ng Panginoon. Kaya kung ang ating dahilan ng paglilingkod ay para malapit sa Panginoon, tama. Pero kung ang dahilan ng ating paglilingkod ay para maglibang o kaya para magpa-impress sa iba, mali po yung ating dahilan. Kasi ang tama, kaya tayo nandito para ilapit yung ating mga buhay sa harapan ng Diyos. Hindi po ito basta relihiyon na parang kaya tayo pumupunta kasi kailangan, kasi parang may pag-check ng attendance. Naniniwala po ako, kaya tayo nandito, gusto nating lumapit sa Panginoon. Gusto nating ipakita sa Panginoon na yung ating sarili, ibinibigay natin sa Kanya, iniaalay natin sa Panginoon. Kaya nga nakaka-challenge yung mga kapatid natin. Galing sa trabaho, pumupunta ng church. Galing sa eskwelahan, tumutuloy sa church. Yung mga nanay na pagod sa mga gawaing bahay, hindi iniinda yung nararamdaman, tumutuloy pa rin sa church. Why? Kasi nga, hindi mahalaga yung attendance. Ang mahalaga, yung lumapit tayo sa Panginoon. Kasi naniniwala ko, mga kapatid, ito yung paalala ni Joshua sa kanila. Pwede naman tayong lumihis. Lahat po tayo ngayong gabi, tatanungin ko po kayo. Sino ho sa atin ang kaya pumunta rito kasi gusto nating paglingkuran ang Panginoon? Say amen. Uulitin ko po, sino sa inyo ang kaya pumunta rito ang dahilan para paglingkuran ng Panginoon? Tanong ko po, hindi ba kayo napapagod? Hello po. Hindi ba kayo nahihirapan? So nangyayari, kahit nahihirapan, kahit may pagod ang katawan, kaya nga kumisan, patana tayo eh. Pagdating sa church, pakiramdam natin, parang guilty tayo pag hindi tayo nakakapag-serve ng tama, kapag hindi tayo nakakakanta ng malakas, kapag hindi masigla yung ating espiritu. Kasi pakiramdam natin, nakakahiya sa Panginoon kasi alam natin na ito ay gawain ng Panginoon. Amen? So kaya kahit yung mga pagod na katawan, pinipilit. Hello po. Tama po ba ako, mga kapatid? Amen. Kaya kahit yung mga estudyanteng maraming gagawin at pag-uwi nito, baka gagawa pa ng project yung iba dyan, pero inuna muna yung gawain ng Panginoon. Tandaan ninyo, ang sabi ng Bible, ang mata ng Panginoon ay nakakakita ng lahat ng kaganapan sa buong mundong ito. Kaya nakikita ng Panginoon yung ginagawa natin. Ngayon, kung malinaw sa atin na nakikita ng Panginoon yung ginagawa natin, ang tanong, kamusta po yung buhay natin? Malapit ba sa Diyos? Naintindihan niyo po yung ibig kong sabihin? Kasi pwede tayong humiwalay. Pwede tayong lumihis. At bawat isa sa atin dito, pwedeng magdahilan. Tama po ba? Lahat tayo may dahilan para hindi natin gawin ito. Hello po? Lahat tayo pwedeng mag-alibay. Lahat tayo pwede mo lang, pas muna ko. Pwede wag muna ako ngayon. Bakit? Pagod. May problema. Tama po ba? Sino ho sa atin ng pagod pero inuna pa rin ng Panginoon? Sino ho sa atin na may pinagdadaanan pero inuna pa rin ng Panginoon? Sino ho sa atin ang may pangangailangan, pero inuuna pa rin ng Panginoon? Amen? Amen. Hindi ko man alam yan, pero alam yan ng Diyos. Amen. At yan ay senyales ng paglalapit ng sarili natin sa Panginoon. Kaya sabi ni Joshua sa kanila, huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala at huwag kayong lumihis sa kaliwa o sa kanan. Diretso lang kayo sa Panginoon kasi nakikita ng Panginoon yung pinaninindigan ninyo. Kasi hindi nyo naman alam kung anong kalagayan ng katabi ninyo. Sabihin nyo sa katabi nyo, okay ka lang. Baka pagtanong mo sa kanya ng okay ka lang, biglang umiyak yan. Hindi mo alam pinagdadaanan ko. Tama?
Hindi mo alam ang problema ko. Hindi mo alam kung anong sitwasyon meron ako ngayon. Pero salamat na lang kasi kaya ka nandito kasi gusto mong paglingkuran ang Panginoon. Gusto mong ilapit ang buhay mo sa Diyos. Sabi ko nga kanina, sabi ng Bible, sabi ni Joshua, but cleave unto the Lord your God as ye have done unto this day. Kaya kahit hindi alam ng iba, pinagdadaanan natin, at yung dahilan kung bakit tayo nandito, alam ng Diyos. Amen? Amen? Kaya huwag niyong tignan na parang sayang na nandito po kayo ngayong gabi. Sabihin niyo sa sarili niyo, mapalad ako. Kasi nandito ko. Amen? Nadinig nyo yung awitin ng dalawa. Pambato. Kala ko nga anniversary na eh. Pang-anniversary na yung kanta nila. Oh, di ba? So kaya sabi ko, blessing, timing naman yung mensahe ng dalawa. Magkaugnay. Kailangan ng tao ang Panginoon. Amen? At nung nasumpungan ng Panginoon, ang tao umawit ng papuri sa Panginoon. Kita nyo nga naman, hindi ko alam, nag-usap ba sila si Sir Glidel? Hindi naman. Hindi kayo nag-usap ni Ate Laura, hindi naman. Tama po? Wala. Pero yun ho ang niloob ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, eto pa ho, bigyan ko pa kayo ng example. Kapag tayo po kasi malapit sa Panginoon, kahit ano ang dumating, hindi tayo basta-basta natitinag. Oh, tignan niyo po in Acts chapter 11 verses 19 and 23. Ayan, para maintindihan po ninyo. Verse 11, now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenice and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. Take note, kung may Bible kayo, guhitan ninyo o kulayan nyo yung sinabi ng verse number 11, upon the word persecution. So that time, ang church is under persecution. Okay? May problema sila. Kung maalala nyo, sa Acts chapter 8, ano nangyari? Pinatay si Stephen. Nagkaroon ng great havoc sa church. Pagdating sa verse number 11, sunod-sunod po yan, mga kapatid. Pagdating sa verse number 23, who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Dahilan ba yung problema? Hello po. Dahilan ba yung persecution? Kaya kung meron sa atin ditong pine-persecute ng loved ones, kung meron sa atin ditong pine-persecute ng mga kaibigan, huwag kayong mag-alala. Sabi ng Bible, nakikita kayo ng Panginoon. Amen. Alam niyo ang ginawa ng mga taong ito sa verse number 23, sabi po rito, that with purpose of heart, they would cleave unto the Lord. Kaya kahit may persecution, tuloy. Amen? Kahit hindi nyo ikwento sa amin na meron kayong pinagdadaanan, ang tama pa rin ninyong maging damdamin, tuloy. Kasi nga, hindi po solusyon ang paglayo kapag may problema. Hindi po solusyon yung kapag tayo po'y nahihirapan, aayaw na tayo. Mas lalo ho tayong malalagay sa problema. Kasi sinasabi natin, ang Panginoon ang sagot sa lahat ng pangangailangan. Tama po ba? Ang Panginoon natin ang may kapangyarihan sa lahat. Tama po ba? Kung siya ang may magagawa, kaya niyang magpagaling. Kaya niyang bumuhay ng patay. Kaya niyang gumawa ng imposible. Kaya niyang magpakain. Kaya niyang tulungan yung mga nangangailangan. So, lahat ng problema ng tao, kaya pala ng Panginoon. Bakit tayo lalayo sa Panginoon? Parang ibig sabihin lang nun, lumayo tayo sa solusyon ng buhay natin. Kaya ang sabi po ng Bible, all that with purpose of heart, they would cleave unto the Lord. Kaya hindi ho natin tatanggapin kung minsan sinasabi ng iba, kaya ayoko munang umattend sa church kasi may problema ko. Tama ba? Kung narinig nyo na yon, kaya ayoko munang sumali sa mga activity ng church kasi ayoko madamay ang church sa problema. Ayoko silang maging malungkot kasi may problema ako. Well, siguro sa isang banda, maganda yung ganong desire. Ayaw mo makadamay.
Pero ang totoo mga kapatid, kung meron kang problema, saan ka pupunta? Sinong makakatulong sa iyo? At sino ang talagang makakaunawa sa iyo? Kung ang pupuntahan mo, unbeliever, hindi kanya mabibigyan ng tamang advice. Maniwala po kayo. Pag ang pupuntahan ninyo, backslider, hindi ho kayo bibigyan ng magandang advice. Baka isama pa kayo niya mag-backslide na rin kayo pareho. Kaya kung pipili kayo ng makakausap at tutulong sa inyo, ang piliin ninyo yung naglilingkod sa Panginoon. Tignan nyo ho, kapag ang kausap nyo bitter na rin kayo. Hello po. Pag ang kausap nyo masaya, magiging masaya kayo. Sa amin pong mga coordinators, sa Samar, 6 po kaming lahat. So meron po kaming tinatawag na reflection nung umatin kami ng trainings. Alright? So, bawat isa magsasalita sa mga kapwa namin coordinators. Ano ang makikita mo o mapagkakakilanlan mo kay ganito? Mga pastor yan. Meron kami isang pastor doon na wala yatang moment na hindi nagpatawa. Pag siya kausap mo, lagi kang natatawa. Bakit? Kasi nga, komedyante. Naintindihan po ninyo? Pag lagi nagpapatawa, kuminsan nga corny na lang, kaya lang natatawa pa rin kami kahit corny eh. Ano ibig ko po sabihin mga kapatid? So, pag ang kausap mo, pala joke, kahit paano, mangingiti ka na rin. Kahit minsan parang nainis ka kasi corny. Pero ganun pa rin, kung ano yung kausap mo at kaharap mo at kasama mo, nagkakaroon kayo ng masasabi natin, alam niyo po, para bang influence sa isa't isa. Kaya kapag ang kausap mo, laging ang bukang bibig, problema, hirap ng buhay, laging wala, mga kapatid, baka padamay ka. Tama po ba ko? Kaya isang araw, makikita mo yung sarili mo, malayo ka na sa tama. Wala ka na sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, ang tama, kahit may persecution, kahit merong mga, alam nyo ho, yung mga dumating sa buhay natin, hindi ho solusyon yung lumayo eh. Kaya yung sinasabi ng ibang, ayoko makadamay, maganda yun. Pero hindi ka matutulungan ng hindi naman Kristiyano. Ang makakatulong sa iyo, gawain ng Diyos. Amen? Hello po. Kaya nga, nung Sunday, nagre-review ako ng mga pictures. Ito, sana maging kaugalian ng mga kapatid na every Sunday, mag-picture kayo sa church, lalo na kapag family kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi nakaka-encourage na makita na yung mga kapatiran nakakasama sa gawain ng Panginoon. Sabi ko, nakakatuwa naman, ang dami mga picture. At doon yung makikita yung inyong sarili. The more na kayo po ay uma-attend, the more na kayo ay pumupunta ng church, simbolo yun na nilalapit nyo ang sarili nyo sa Panginoon. Kasi kung tatanungin ho natin ng isa't isa, lahat naman ho tayo mayroong pwedeng pinagdadaanan eh. Baka nga pag-uwi natin, natala kung may kakainin tayo bukas. May babayaran tayo, hindi alam sa natin kukunin. Pero kaya pa rin nating maging masaya sa Panginoon. Hindi dahil kinakalimutan yung problema. Kung hindi alam kasi natin, kahit isipin mo man na maraming beses yan ngayong gabi, wala namang magbabago kung ano pa rin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Tama? Kaya kahit ano pa ang gawin natin, kahit umiyak nga tayo lahat dito, mga kapatid, lahat ng may problema, magsiiyak na. Magbabago ba yung problema? Hindi pa rin. Tama po ba? Kung meron man tayong gustong magbago na ibang tao, kahit maglumuhod tayo, wala ring mangyayari sa kanila. Panginoon pa rin ang may magagawa. Amen? Ang pwede lang natin gawin, ipanalangin. Hindi natin kayang diktahan ng puso ng iba. Kahit nga puso natin tingnan nyo kung kaya palang diktahan ng tao ang kanyang sariling puso, disin sana wala nang nag-backslide. Tama po ba? Disin sana wala nang negatibong puso. Hello po. Kasi kung ang pag-uusapan tama at mali, alam ng pag-iisip yan eh. Hello po. Alam natin ang tama at mali sa isip. Kaya lang, ang puso, kung minsan, nagdidikta ng salungat sa kung ano yung alam natin. Okay. Tama ang pumunta sa gawain. Kung ang pag-uusapan knowledge, anong sabi ng Bible? Not forsaking the assembling of ourselves together.
Right or wrong? Tama po ba na tayo dapat nasa gawain ngayon? Kayo po ang sumagot. Tama po. Alam ng isip. Pero bakit hindi nagugusto at nangyayari? Kasi yung puso kung minsan hindi ginugusto. Kahit tama. Hello po. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya maganda, lagi nating ilapit ang sarili natin sa Panginoon. Kaya yan ho yung unang bagay. And second thing is, conform your life to God. Kung gusto nating ang puso natin naka-fixed. Pag sinabing naka-fixed, yung ideyang hindi po natatanggal. Okay? Nakakapit, nakadikit, para mangyari po yun, dapat lagi tayong sumusunod sa gusto ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Tignan po ninyo. Sabi po ni Apostle Paul sa Romans chapter 12, verse number 2, and be not conformed to this world. Listen, sabi ni Apostle Paul, huwag daw tayong makiayon sa sanlibutan. Okay? Ano bang meron sa sanlibutan? Mamaya, bibigyan natin ng pansin. But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay, ano bang meron sa mundo? Bakit sinabi ni Apostle Paul na huwag, don't? Ang sabi ho dyan and be not conformed. Huwag kayong makiayon, huwag kayong makitulad sa mundo. Ano bang meron sa mundo? Sinabi ho yan ng 1 John chapter 2, verses 15 to 16. Para maging malinaw po sa atin. Sabi po rito, love not the world, neither the things that are in the world. So, ibig sabihin, dalawa ang tinutukoy. Huwag mong ibigin ng sanlibutan. Hindi ho yung literal na mundo. Kundi ang tinutukoy niya po dyan, yung mga nandoon sa mundo. Ano bang meron sa mundo? Tao at mga bagay. Okay? Yan ho ang sabi ng verse number 15. Neither the things that are in the world, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Mahalaga po ba sa atin ang pag-ibig ng Ama? Mahalaga po ba sa atin ang pag-ibig ng Diyos? Hello po. Kung mahalaga sa atin ang pag-ibig ng Diyos, ito po ang dapat nating intindihing maigi. Verse 16, for all that is in the world. Kaya nga, mga kapatid, ang hirap ng kalagayan natin. Alam niyo kung bakit? Kristiyano tayo, tinuruan tayo ng Panginoon, ng salita niya, at nililinis tayo ng dugo ng Panginoon. Pero ang problema, tayo raw ay nasaan? Nasa mundo na puno ng kasamaan. Okay? Kaya ang hirap ng lakad natin Tingnan niyo po, sabi ng verse number 16, for all that is in the world, lahat, wala na siyang sinasabing, kumbaga, exempted. For all that is in the world. Kaya kahit anong mga bagay na meron sa mundo, hindi dapat iniibig ng Kristiyano. Alam niyo kung bakit? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Naalala niyo itong mensahe ko rito? Tama po ba? Because hindi po ito galing sa Diyos. Ito ay galing sa mundo. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon, hindi tayo sa mundo makisang-ayon. Kung gusto nating manatili tayong tama sa harapan ng Diyos, ang gusto ng Panginoon, sa Kanya tayo makiayon. Tandaan po ninyo, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Matanong ko po kayo, sino ho sa atin ang masaya na nasa Panginoon na? Pero ang totoo, marami pa tayong pinagdadaanan sa mundong ito. Tama? Ang dami nating nakakasalamuha na pagsubok, problema, gawa ng tao at gawa ng kapaligiran. Yung sistema ng mundo, hindi ho natin kaayon. Naniniwala ba kayo na ang mundo ay kalaban
kung tutuusin, kalaban ng mga Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi tayo kakampi ng mundo eh. Kaya lang natin ginugusto ang mundo dahil sa kaluluwa ng tao. Tama po? Pero wag niyo hong expect, kaya nga, yung mundo, sabi ng Bible, crooked. Wicked. Tama? Pero nandito pa tayo ngayon, ano ang kalooban ng Diyos? Bakit tayo nananatili pa sa mundong magulo? Tingnan po ninyo pag-aralan nyo ang galaw ng tao, ang damdamin ng tao. Kahit masama ang mundo, pilit pa rin nilang piniplease ang mundo. Pilit pa rin ginagaya ang sistema ng mundo. Kaya nga, kung mapapansin natin, mga kapatid, kahit tayo bilang mga Kristiyano, kung hindi tayo malakas sa pananampalataya, kung hindi tayo malago sa atin pong mga katuruan na pinag-aralan sa salita ng Panginoon, marahil tayo rin natatangay na ng sistema ng mundo. Tama po, mga kapatid. Lalo na ho sa panahon natin ngayon, napakalakas ng hatak ng sanlibutan. Kaya kung titignan natin, sabi ho ng Bible, and be not conformed to this world, but be ye transformed. So, ibig sabihin, kung ang ikot ng mundo pag ganito, huwag tayong sumabay. Tama po ba? Huwag tayong umayon. Manatili pa rin tayong sumusunod sa Panginoon. Kasi kapag mundo ang sinunod natin, sabi ng Bible, the love of the Father is not in Him. Okay. Di ba't ang sabi ng Bible, kapag ang inibig natin mundo, tayo raw ay kaalit ng Diyos. Tama po ba? Sabi ng Bible, kapag ang minahal natin sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos wala sa atin at kaaway tayo ng Diyos. Kaya nga kung tutuusin, napakapalad natin kasi tinuturuan tayo kung paano sumunod at gawin yung kalooban ng Panginoon. Ito lang ang magandang paalala. Kung atin pong pag-iisipang maigi, yung kalooban ng Diyos para kanino? Para kanino po ba yung kalooban ng Panginoon? Para ba sa Kanya o para sa atin? Kung hindi ba tayo susunod, ano mangyayari sa Diyos? May magbabago ba sa Diyos? Wala. Pag sumunod tayo, anong mangyayari sa Diyos? Wala pa rin. Pero pwede tayong pagpalain. Amen? Kaya nga, yan ho yung pangalawang bagay na nais ko pong ibahagi ngayong gabi. And number 3, commit your life to God. Pag sinabi nating committed ang ating buhay, hindi na to dapat binabago. Hindi na inalis. Tingnan yung sabi ng Proverbs chapter 16, verses 2 to 5. All the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. The Lord hath made all things for himself, yea, even the wicked for the day of evil. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. Okay. Kanina, bago tayo magsimula, sabi ko, hawakan ninyo yung inyong mga dibdib at pakiramdaman ninyo yung tibok ng puso. Ulitin natin bago tayo magtapos. Hawakan nyo ulit. Anong nararamdaman ninyo? Ang kaya lang nating alamin, yung pintig. Hindi natin kayang alamin yung nilalaman. Okay. Pwedeng ang gusto natin ngayon, yung kalooban ng Diyos, pero pwedeng magbago rin kaagad na hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Hiniwala ba kayo na kahit nandito tayo, pwedeng tayo po ay lumalayo sa kalooban ng Panginoon? Ang backslider, hindi lang yung hindi umattend. Ang backslider, yung hindi na tumatanggap ng tinuturo ng Panginoon. Tama? Kasi pag ayaw na ng puso mo ng salita ng Diyos, yun na ang simula ng paglayo sa Panginoon. Kaya anong dapat natin gawin? Ano mang mangyari, sabi ng Bible, commit thy works unto the Lord.
So, ibig sabihin, lahat ng gagawin natin, lagi nating i-commit sa Panginoon. Saan man tayo pumunta, ano man ang ginagawa natin, sa loob, sa labas ng church, lagi nating tatandaan, ang Panginoon ang nakakakita at nakakalam. Ulitin ko, walang sino man sa atin na kayang kumontrol ng kanyang puso. Tanging ang Panginoon lamang. Kaya kung gusto natin lagi tayo nakafix sa Panginoon, i-commit natin ang ating mga lakad at ang ating buhay sa Kanya. Tingnan po ninyo. Sa tingin natin, maayos tayo. Balikan natin yung talata. Verse number 2. All the ways of a man are clean in his own eyes. Sino magsasabi sa atin dito na malayo na tayo sa Panginoon? Meron bang aamin? Kung meron man siguro, mangilan-ngilan. Yun talagang gustong iayos yung kanyang sarili sa Panginoon. Pero kung alam niya sa sarili niyang maayos siya, hindi niya tatanggapin to. Bakit? Kasi tingin natin, maayos naman ako eh. Tama po ba? Okay pa naman ako eh. Kaya nga di ba pag tayo tinatanong kung minsan ang sagot natin okay, di natin alam kung ano yun eh. Di ba? Parang pag sinabing, kamusta ka na? Okay. Ano yung okay? Okay as in maayos? Okay as in kinakaya pa? Okay yung hindi na kaya. So ang sabi ng Panginoon, all the ways of a man are clean in his own eyes. Wala namang lakad na tingin natin mali eh. Lahat ng ginagawa natin, tingin natin tama. Hello po. Tingin natin, okay naman ako. Tingin natin, maayos naman ako. Tingin ko naman, hindi ako kagaya ng iba. Lahat naman ng lakad natin, tingin natin, okay tayo eh. Pero ang maganda, ito yung sukatan. Sabi ng verse number 3, commit thy works unto the Lord. Ngayon, para malaman mo na tama ka at maayos ka, anong sabi ng verse number 2? But the Lord weigheth the spirit. Kung okay ka, kamusta ka? Kung talagang nasa Panginoon ka, kamusta yung espiritu mo? Kaya nga di ba, laging ang bungad namin, masaya po ba kayo ngayon? Hello po. Kanina, masigla pa tayo. Ngayon, uulitin ko, are you happy this evening? Amen. Humina na, di ba? Iba yung kanina kasi simula pa lang, pastor ngayon, medyo parang tumatagal na. Kung talagang okay tayo, okay tayo. Tama po ba? Kung tama tayo. Hello po. Kaya nga ang sukatan ng pagiging maayos natin sa harapan ng Panginoon, siya ba talaga ang pinagtitiwalaan mo sa iyong buhay? Siya ba talaga ang pinaglalagakan mo ng iyong buhay? Siya ba talaga ang sinusunod mo sa iyong buhay? Makikita mo yan, masasalamin mo yan sa sarili mo. Nasaan ka ngayon? Totoo ba na ang Panginoon ng buhay mo? Kung totoo, kamusta yung espiritu mo? Kasi tanggapin mo man o hindi, susukatin ng Diyos yung ating mga sarili. But the Lord weigheth the spirits. Gusto ko ito gawin ko sa Panginoon eh. Alam nyo, mga kapatid, sabi ko nga, ang pagbibigay, gaya ng sinabi ko kanina, hindi po yan sa pilitan. Kasi kahit anong ihulog nyo dyan, at hindi galing sa puso, malaki man o maliit, sabi ng Panginoon, God loveth a cheerful giver. Tama? Ngayon, hindi ko alam kung paano binabasa ng Panginoon yung ginagawa natin. Pero ang sabi ng Diyos, Kanyang tinitimbang yung ating espiritu. So, ano ba? Pag sinabi bang tinitimbang ng espiritu, meron bang bigat? Nakakita na ba kayo ng espiritu na kinilo? Sige nga. Ang alam ko, ang kinikilo, bakal. Ang kinikilo, yung mga prutas. Tama? Karne. Pero yung espiritu, parang hindi ka pa nakitang kinilo ang espiritu. Wala namang kinikilong espiritu. Ilang kilo ba espiritu ninyo?
Sige nga, timbangin natin. Ilang kilo spirit? Pastor, depende yan kung, di ba, masaya ka o hindi. So, ang ibig sabihin ng Panginoon dito, yung idea ba na ginagawa mo yung kalooban niya at kamusta yung espiritu mo? Pwedeng nandito tayo ngayong gabi, ginagawa natin ito, pero baka hindi naman tayo masaya. Pwedeng nagbibigay tayo, pero hindi naman bukal sa kalooban. Hello po. Pwedeng umaatin tayo, pero hindi naman tayo excited at masaya. Ang sabi ng Bible, but the Lord weigheth the Spirit. Baka ginagawa mo yung ministry mo nang hindi naman talaga totoo sa puso mo. Ayaw ng Diyos ng napipilitan. Ayaw ng Diyos ng nauobliga. Ang gusto ng Panginoon, ginagawa natin ng masaya. Amen? Kaya lahat ng gagawin natin, dapat para sa Kanya. Kung kayo po, ang tatanungin, mahal ba natin ng Diyos? Mahal niyo po ba ang Diyos? Kung mahal natin ng Diyos, paano natin to pinatutunayan? Kasi madali yan sagutin eh. Amen, yes, opo. Pero paano natin pinatutunayan yung pag-ibig natin sa Diyos? Sa papanong paraan? Okay. Ang Diyos, pag nagpatunay ng pag-ibig niya, totoo. Tama? Okay. Sabi ng Bible, inibig tayo ng Diyos. Ano ginawa niya? Binigay yung kanyang kaisa-isang anak. Tama po ba? Pag ang Diyos nagsabing mahal niya tayo, pinatutunayan niya. Kapag ang Diyos natutuwa sa atin dahil sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. Pag nagbigay tayo, yung patunay ng Panginoon na pag-ibig niya sa atin dahil nagbigay tayo ng tama, anong sabi ng Bible? Anong blessing ang binabalik niya? Liglig, pikpik, umaapaw. Tama ba ko? Hello po. Kasi nagbigay ka ng tama, nagbigay ka ng masaya, God loveth a cheerful giver. Tama po ba? Kung totoong masaya kang nagbigay, ang ibabalik sa iyo ng Panginoon, umaapaw na blessing. Hindi katumbas lang ng binigay mo. Hello po. Tama? Kapag ang Diyos nagpatunay ng pag-ibig, totoo. Ngayon, uulitin ko yung tanong, mahal niyo po ba ang Diyos? Amen. Paano natin pinatutunayan? Kung sa ginagawa natin sa ministry, ito yung patunay ng pag-ibig natin sa Kanya, tandaan ninyo, hindi lang yung galaw ng katawan ang nababasa ng Diyos, maging yung Espiritu. But the Lord weigheth the spirits. But the Lord looketh on the heart. Tama? Kaya kung gagawin natin yung ginagawang paglilingkod, siguraduhin natin, ginagawa natin yan ng masaya. Ginagawa natin yan ng may pag-ibig. Amen? Dahil kung hindi, sorry to say, sayang yung paglilingkod. Kumbaga sa maganda sana, kaya lang hindi tinanggap. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, di ba? And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Para ano daw? Para malaman nyo kung ano yung acceptable, ano yung perfect, and will of God. Amen? Kaya nga, ang tama, mga kapatid, i-commit natin sa Diyos ang ating mga buhay. And for our conclusion, in Proverbs chapter 4, verse number 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ito po yan. Ito ang ending natin. Kung anong laman ng puso mo, yan ka ngayon. Tama? Wala naman pwedeng mag-iba sa buhay natin kung hindi yung nilalaman ng puso natin. Kapag ang tao, masaya ang kalooban, kahit nahihirapan, makikita yan.
Naniniwala ba kayo? Kahit ang tao, pag may problema, pag maayos ang puso, maayos pa rin yan sa mga gagawin. Pero kahit gaano kaganda ang paligid, kapag hindi tama ang puso, nawawala sa direksyon. Okay. Naranasan niyo bang may pagkain na masarap pero wala kayong gana? Kaya kahit kainin ninyo, parang hindi nyo ma-appreciate. Ewan ko kung naranasan nyo yun. Yung nandyan yung masarap na pagkain, pero mayroon kayo pinagdadaanan, kahit kainin ninyo, parang wala akong gana eh. Kasi nga, iba ang laman ng puso. Andyan pa po ba kayo? Kaya kahit magandang sitwasyon sa paligid natin, kapag ang puso natin may problema, hindi tayo nagiging masaya. Sa totoo lang mga kapatid, lagi natin sinasabi, masaya ang nasa Panginoon. Tama po ba? Masaya ang naglilingkod sa Panginoon. Pero ang nangyayari, hindi ganun. Kasi nga, naapektuhan ang puso. Sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Bakit? Bakit kailangan tayo laging masaya sa Panginoon? Di ba tayo naiintindihan ni Apostle Paul? Siguro, iisipin ng iba, para kay Pablo, madaling sabihin yung kasi hindi niya pinagdadaanan yung pinagdadaanan natin ngayon. Hello po. Pero tanungin ko po kayo, alam niyo po ba kung nasaan si Apostle Paul nung sinabi niya yon? Nakakulong. Sulat niya yon sa mga taga-Pilipos para i-encourage yung mga kapatiran na huwag siyang problemahin. Huwag ako ang alalahanin ninyo. Kayong mga nandiyan, baka hindi kayo masaya sa Panginoon. And try to imagine that. Ano ang pakiramdam na nakakulong na nang i-encourage ng mga nasa labas? Kung kayo papipiliin, i-encourage, ikaw yung malakas pero nakakulong, ikaw yung mahina pero nakakalaya. Pero sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. Alam niyo kung bakit? Kasi natutunan ni Apostle Paul na maging masaya kahit may problema. Paano? Kasi nakafix ang puso ni Apostle Paul sa Diyos. Kaya huwag tayong pumayag na kapag may problema, nawawala na tayo sa tama. Kapag may problema, nakakalimutan na natin yung theology natin. Kapag may problema, nakakalimutan na natin, may Panginoon pala tayo. Amen? Kaya nga, keep thy heart with all diligence. Why? For out of it are the issues of life. Kung talagang masaya ka ngayon, dapat yan ang laman ng puso mo. Amen? Kung talagang masaya ka ngayon, dapat yan ang makita sa kinikilos mo. Kasi yan ang laman ng puso. Amen? Sabi nga nila, kapag ang tao raw in love, totoo ba yun? Nakikita sa muka. Kapag ang tao raw masaya, nakikita sa ginagawa. Totoo ba yun? Totoo yun kasi yun ang sabi ng Bible eh. Tama po ba? So ang sabi ho rito, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Kung nasaan tayo ngayon at kung ano tayo ngayon, wala kayong ibang dapat sisihin kundi yung puso ninyo. Kung kayo malungkot, huwag niyo sabihin, hindi naman nakakatawa yung preaching eh. Hindi naman nakakatuwa yung katabi ko eh. Hindi yung katabi, hindi yung napapanood. Ikaw yan. Alam niyo, minsan may nakita akong mga tao, nanonood sa cellphone, tawa ng tawa. Nakita ba kayo ng gano'n? Yung nanonood sa cellphone, tawa ng tawa. Yung pala, aso lang yun. Tama. Minsan, may nadulas lang, di ba? Inadulas lang siya. Pag upo niya, tinanggal yung upuan. Tawa ka. Depende yan kung paano tayo natutuwa eh. Tama ba ako? Mga kapatid, puso nyo yan. Kung nasaan kayo ngayon, puso nyo yan. Kung bakit kayo nandito ngayon, puso nyo yan. Amen? Tingin ko, ang masarap kaya kayo nandito, ginusto ng puso, hindi dahil pinilit ng iba.
Kaya nyo ginagawa ito, hindi dahil ni-require ni pastor, kundi sinabi ng puso nyo, no, ito ang gagawin ko. Kasi kahit pilitin ko kayo kung ayaw ninyo, may magagawa ba ako? Sa palagay po ninyo, lahat ng members umati ng prayer meeting, yan ang gusto ko. How I wish. Gusto ko yun. Pero hindi lahat gusto yun. Dahil kung gusto ng lahat yon, sabi nga ng kasabihan, if there's a will, there's a way. Tama? Walang mataas na bintana, walang bubong na mataas sa may gusto. Ano yung sabihin? Walang hahadlang kapag gusto. Walang dahilan kapag gusto. Pero pag wala sa puso, kahit madali, hindi gagawin. Kasi nga, hindi naman lugar, hindi naman tao, puso. Amen? Sabi ko nga, malayo, malapit, malaki, maliit, na gagawin para sa Panginoon, ang magdidikta niyan, hindi iba, puso. Amen? Kasi kung tatanungin ko kayo ulit, wala ba kayong dahilan? Meron. Pero bakit kayo nandito? Puso. Diniktan ng puso na pumunta kayo. Diniktan ng puso na unahin nyo ang Panginoon. Diniktan ng puso, pupunta ako rito. Amen? Hindi ako, hindi yung katabi ninyo, kung hindi yung puso ninyo. So ano dapat natin gawin? Fix your heart to God. Kahit anong mangyari, kahit yung katabi nyo, hindi nyo katabi sa susunod, pupunta ko. Kahit yung katabi nyo manlamig, pupunta ko. Bakit? Hindi naman siya ang dahilan ang puso ko. Kasi naka-fix sa Panginoon. Amen? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa tinuro mo po sa aming mensahe.